Si Marcoleta hindi niya binabanatan si F. Elisa. 'Di ba? Kasi nga po, bawal po sa kanila 'yon na mag-akusa ka sa iyong kapwa-abogado na wala kang matibay na ebidensya. Pwede naman, basta merong matibay na ebidensya. 'Yun po yung wala dito sa sa sinasabi nito ni Duterte TV. O ngayon, anong nangyari? Nagalit si Claire, 'di ba? Pinuntahan ni Claire, in-establish ni Claire yung cyber libel na maliciously, 'di ba? Maliciously, etong si Duterte TV was imputing um, criminal accusation Criminal acts. Ano po ba 'yon? Hindi po yung pagmamarites lang. Kung hindi po yung yung fake news na kanyang sinabi laban dito kay Claire, pagsira ng kanyang reputasyon. Tapos yung tinignan ni Claire, may mga naniwala. Isa po yan. Bukod po sa malis. At then yung identity ng tao. Pinunto niya talaga na si Attorney Claire, which is okay yun. Kung mag-aakusa sa tao, diretsuhin. 'Di ba? Kaysa yung paligoy-ligoy na ayon sa aking dagang bubuwit, 'di ba? Yung mga ganon. Oh. Kailangan talaga diretsuhin mo na para kung may mag-react, isa lang magdidemanda sa iyo. Oh, yan, defamatory statements. Ngayon, tinignan ni Claire, nakita niya yung mga tao ron, naniwala rin doon kay Duterte TV. 'Di ba? So, nasira ang reputasyon ni Claire doon sa mga tao na nakapanood sa kanyang content. Pero ang totoo naman po talagang may content noon, eto hong si Mima Alicia. Yun, siya yung may content. 'Di ba, na ang sinabi ni Mima Alicia roon sa paraan ng patanong, yung title niya, 'di ba, na parang ipinatatanggal na si Marcoleta sa INC, yung gano'n. And then she used do'n sa kanyang content ng parang napapahiya yung mga gano'n-gano'n, which is hindi po tayo po puwedeng magtago sa mga yung parang opinion, 'di ba, opinion lang gano'n. Naalala ho ninyo kasi yoong kaso ginawa ni Ka Eric Celis, 'di ba? Itong si Ka Eric Celis, inakusahan niya si Speaker Martin Romualdez na gumastos na ng 1.6 billion pesos sa travel expenses, 'di ba? Na lumilitaw, sabi ng House ng Kongreso, nasa ano pa lang, nasa 500,000, wala pang 1 billion ang nagagastos. Wala pang 1 milyon ang nagagastos sa travel expenses. 'Di ba? Tapos dinugtungan pa nga yan nila Lorraine Badoy tsaka yung payat na babae si Ina na na hindi, sinabi pa ni ka Eric do'n na baka po puwede pa nga itong umabot pa ng 2 billion travel. Tapos yung mga sabi nung iba, ng mga kasamang babae, yung mga pasalubong pa, yung mga gano'n. 'Di ba, pinalolobo talaga nila yung presyo, yung halaga. So ngayon, ang palusot nila ngayon sa Kongreso nung nag-hearing sa fake news, kasi na-under ng programa niya 'yun, nila kay Eric, ay nagtatanong daw siya, tanong lang daw 'yon. Pero ang tingin yata nila sa mga Pilipino, bobo, at sa mga kongresista at sa batas ay bobo. Hindi po porket nilagyan ng question mark. Naalala ko 'to nung nile-lecturehan kami dati sa University of the East ng aming professor sa journalism. Hindi porket ikaw ay nagtatanong, makakalusot ka. Depende yan sa pagtatanong. Puwede kasi tayong magtanong sa para sa puwede tayong mag-akusa ng mali sa paraan na patanong, 'di ba? Ito nga po yung insinuation. Oh, yun po yung ron. Ngayon, kung yun naman ang opinyon ni Mima Alicia, 'di ba? Doon sa banner ni Marcoleta, eto namang si Duterte TV dahil nag-react si Marcoleta, tama naman yung reaksyon ni Marcoleta. Tama naman yung taong tinutukoy niya, hindi niya lang pinapangalanan na si Mima Alicia yon. Eto naman si Duterte TV, anak ng putya, nag-react, ang tinuro ng tinuro si Attorney Claire, na hindi nga niya pinakikita yung picture ni Attorney Claire or yung screenshot ng
thumbnail nung nag-content na babae. So hindi ho malinaw kung alam ba talaga ni Duterte TV na si Mima Alicia ang nag-content nun o si Attorney Claire. 'Di ba? Hindi nag-research. Ngayon, nung nagalit si Claire, sabi niya, tandaan natin to sa legal na proseso. Nako. Pero alam niyo ho, kahit papaano, sabihin ko sa inyo, ah, etong si Duterte TV, he got my respect. Salute sa kanyang naging aksyon. Ah, ano, tawag dito, dinilit niya yung video, ay kinabukasan, umaga, wala na, deleted na. Tapos, binura niya yung kanyang channel. Yung mga nandun sa EDSA, di ba? Etong mga mahilig magsabi ng mga bangag-bangag, mga ganun-ganun ng mga akusasyon, ninakaw, ninakaw, yung mga ganyan. 'Di ba? Nilimas, kinuha yung pera ng PhilHealth. At ngayon may bagong akusasyon naman, etong si ano naman, si Rodriguez, si Vic. Nawawala daw yung pera ng PDIC. Hindi pa dinirektang si BBM ang ituturo niya eh. 'Di ba? Pero alam naman na natin kung sino yung gustong tukuyin doon eh. Oh. Ay nako. So, okey sa akin. Wala akong sabi ko nga, he got my respect nung araw na nakita ko na nag-delete. Tapos, kahapon din eto binura niya pa yung channel niya. Sana nga ho binura. But you know what? I have doubt na ito po'y talagang burado. Kasi, ah, hindi po ito yung nakita ko, eh. Yung nakita niyo sa dulo na 'yan, yung, may pula, eto. Hindi ito yung nakita ko nung, hinanap ko, eh. Oo, so yun, oh. Ay, sorry. Ito, oh. Dapat kasi pagka hinanap mo yung channel na deleted, dati kasi ganito yung nakikita, na itong channel na 'to deleted na, ganyan. So, ewan ko kung, siguro may bago ngayon, hindi na ganyan ang makikita mo kung ang channel ay deleted na, 'di ba? O kasi sometimes, hina-hide lang 'yan, pina-private kumbaga. Tapos, pag lamig ng panahon kaya lang eto ho kasing libel, yung oral defamation, meron itong ano, meron itong 1 year na prescriptive period. Okay, so within 1 year upon discovery, eh, merong 1 year si Claire para sampahan ng kaso, etong si Duterte TV. But I don't think gagawin ni Claire 'yan. Na ano lang, kinailangan lang niya talagang linawin yung kanyang sarili sa ginawa nitong taong ito, na napaka-irresponsible, hindi man lang nag-research, 'di ba? Bumase lang doon sa sinasabi ni Marcoleta, tapos yung kanyang, akala hindi man lang rin niya tiningnan kung si Claire ba talaga ang nag-content, 'di ba? Hmm. Yun nga, mukhang naka-hide lang, naka-private lang, eh. Dapat kasi ganyan yung makikita kung deleted yung channel, 'di ba? Pero okey na rin 'yan. Alright, so iwan muna natin 'to and then tingnan natin yung ay nga pala, ipag-aanyaya ko lang rin naman po ulit mga kapatid. Ah, eto ho, ay internet ko 'yan kanina nagloloko. Okey eto, sa darating pong rally so far ito po yung mga vloggers na pumayag na ilagay ang kanilang pangalan. Okey, ito po ang organizer po ay ang Bunyog Party, 'yan. And then party list din ang Bunyog. And then, 'tong, sa side ng mga BBM vloggers or yung, pro-impeachment or pro-impeach Sara vloggers at, ito nga po ako, Galerista TV, Aling Marie Bunyog ito si Aling Marie, David De Angelo, Bunyog, Elmsky TV, Bunyog, Takero, dito 'yan, Prince kasama ayan, BBM, Kaskaserong Pangong TV. First time ko lang 'to na rin na ano, nakita. Pero hindi ko alam kung anong ano niya. Then si Senador Mark Santos Gamboa, Mima Alicia Banat Boy Mandirigma, Kulex Suleman ng Bunyog, Toto Kausing ng Bunyog, and then Benji Contreras, BBM din, Munting Tinig, BBM din, and then Ali Bugha, yan.
BBM din, and then si Stephen Lee, yung isang artista. Artista yan. And then si Attorney Enzo Recto. Yan. Ang kaibigan ng aking mga kamag-anak sa Bicol. What a small world. Ayan, so again, impeach Sara, ipakita ang ating puwersa, sumama sa EDSA, January 18, 2025, 1 p.m. Venue, EDSA People Power. So, ano to? Initiative po ito, individual. Okay, so magdala po tayo ng kanya-kanya nating panggastos. Wala pong bayad-bayad dyan. Kanya-kanya pong bitbit ng payong, mauupuan, pamasahe papunta at syempre pamasahe pa uwi. Yung may mga sasakyan, mag-angkasa na lang, di ba? Tulungan na lang sa transportation. Yan pagkikita lang natin ito. Then, late ka. Nabanggit ko si Tito Benji mo. Nga sabi ko nga Benji Contreras, BBM, Munting Tinig, BBM, Ali Bugha. Ah, nabanggit ko 'yon. Alright. So, iwan muna natin ito. Tingin tayo ng comment section. Okay, sabi ni alias Mangyan. Teka nga, i-restore natin 'to. Si Mami Pengho, kasama rin po natin dito. Magaling na organizer 'yan. Tsaka maraming kilala ng mga Marcos loyalist groups. Again, linawin ko lang. Kami po, sumusuporta kami sa intensyon ng INC na yung rally nila para sa kapayapaan ng bansa. Si Raulo lang ang tatanggi para sa kapayapaan ng bansa. Okay? Pero sumusuporta rin kami dito sa impeach Sara. Yamang yan po ay legal process kung tutuusin natin. Nandyan yan sa constitution natin at nakasampa na. Ang Kongreso, hindi ho sila pwedeng magsarado ng gate sapagkat they are duty bound na i-entertain ito. Ganon din ang Senado. Okay, sabi ni alias Mangyan, ano ba ang problema nyo sa mga ayuda sa aming mahihirap? Tuwang-tuwa kami pag napasama ang pangalan namin, kay politika man yan o hindi. Correct, di ba? Kasi yan lang yung pagkakataon na maramdaman mo na may tulong sa inyo lalo na kung galing sa gobyerno, di ba? Tama 'yon. Pero sa mga politiko, sa akin lang, ang appeal ko lang, wag niyo namang papilahin ang mga Pilipino. Nakakaawa yung mga yan. Portragis, kung kayo eto lang